You mentioned po earlier na yung preliminary matters muna yung inaasahan natin pag-usapan ngayon, walang isasalang yun sa mga testigo. Ano po yung naasahan natin na mga isasalang pag nasa VR box? I understand earlier, Attorney Michael Poa, sinabi po niya na gusto na nila i-raise yung 2/3 threshold. Do you see this like delaying the proceedings? Tututulan po ba ito ng prosecution? Also yung I think yung tungkol doon sa iba pang matters or manifestation po ng prosecution about involvement of private prosecutors, makapagtanong, paano po yung gagawin ninyong natagmamaya. And yun nga, sadly, yung blood bath na hinihingi ni BP Sara, day 1, wala siya. So, paano po yung nakikita? You asked a couple of matters now. I'm trying to remember all of them, but let me try to address all of it. So, first, about the pending issues that will probably be tackled during the proceedings later. So, there are two pending requests that were not yet resolved in the pre-trial order issued by the court. So, as you mentioned, the first one concerns the BIR box, and the second one is our request to allow a private prosecutor and a public prosecutor to ask witnesses about specific areas of examination concerning the same witness. So to clarify, hinihingi namin dyan, we're not talking about two prosecutors talking at the same time. Of course not. That will be disorderly. Hinihingi lang namin, when the situation calls for it, when the testimony and the evidence calls for it, hayaang makapagtanong either public prosecutor or private prosecutor na mas may tamang expertise, experience, kakayahan sa mga technical na bagay na pag-uusapan. At the end of the day, makakabuti ho to para sa lahat. Dahil hayaan natin na lumabas yung katotohanan in the most efficient and effective way possible. Again, it will benefit to all of us. Okay. And your other questions about the 2/3 threshold, I think we've answered this already a while ago. Parang we will not preempt the action that the impeachment court may take on this, but if they raise that 2/3 threshold, so umpisa pa lang po, Yeah. tututulan niyo po ba to? Because maybe, in efforts to delay maybe the proceedings, kasi we want to start the trial na. Yeah. So any other Yeah. efforts to maybe delay or, ask the impeachment court to dismiss the articles of impeachment? Ano po gagawin? We'll definitely oppose any attempt to try to delay the proceedings. The Constitution is clear. Trial should be held. So, before a verdict could be done, dapat pakinggan muna ang ebidensya, tsaka magpasya. And about 2/3 vote, again, we will leave it to the discretion of the impeachment court when they find it appropriate to do so. But what I could say is, baka we also have to examine if it will be appropriate to discuss it at this time. Baka premature pa ho yan. Wala pa tayo sa punto na magbobotohan na. Again, dapat maglatag muna ng ebidensya. Pagkatapos, dun ho, magpapasya ang impeachment court tungkol sa bagay na ito. Still, yung hindi dapat ang positioning is that bago pa marinig yung ebidensya ay papatayin na, di ba? I think hindi dapat yun ang klaseng mindset na meron tayo. Kasi unang-una, ang taong bayan gusto na nila na tumuloy ito at gusto nila lang mag-closure. Ang closure na gusto nila ay parte doon sa paglalago or continuously that the process would continue on. Yun ang gusto nilang closure, yung may kasagutan sila sa mga ibibigay na ipapresenta na kaso. So, I think we owe that to the people, at the very least, to continue with the trial. Kasi unang-una, hindi nga po pwede ang impeachment, sabi nga ni Attorney Jay, hindi po pwedeng ang ebidensya ang gagawin ay papatayin bago pa man lang ito mapag-usapan. Dapat ang ating attitude dyan is dapat allow na natin na marinig ng impeachment court dahil ang respeto na ibibigay ng House Prosecution Panel sa impeachment court ay base doon sa mga ebidensyang ilalatag nito. Dahil this would definitely guide the impeachment court in not only appreciating but have a basis for them to arrive into a fair and impartial judgment.
Well, at the end of the day, hindi natin gusto mamatay ang kaso for any technicality. Gusto natin, pagsimula ito, mabaybay yung ebidensya at makita ng tao ang ebidensya bago may desisyon na gawin ang Senate Impeachment Court. Sa pagbaybay po ng ebidensya, hindi pa po papasok dito yung number of senators. So sa atin, we will let the impeachment court decide, no, but at least for this representation, in my personal opinion, kailangan na pong magtuloy-tuloy yung preliminaries para po sa mga succeeding days, makita na ng taong bayan, makita na nating lahat yung ebidensya, yung iba't ibang mga tanong ay sagot sa mga tanong na matagal na nating tinatanong. Parang ang ayaw talaga kasi natin kung yung isang bagay ba na hindi natin masagot, ang unang-una lang natin gagawin is papatayin natin. Clarificatory questions. Sorry, I'm late. Kasi maraming songs, is the prosecution going to ask permission? Although this is a Senate impeachment jurisdiction, sabi nga. Is prosecution going to ask permission from the President to open the VAR box? Wag ho nating pangunahan yung issue sa BR box. No? All of these matters are being speculative at this point. No? We respect and take the lead of Senate President Gatchalian. No? Kung siya na mismo, ang sinabi niya nung tinatanong siya sa issue na to, ay ang hindi pa tamang pag-usapan. No? Ang sabi ho niya, hintayin ang magiging official na action ng impeachment court sa bagay na ito. So yan ho ang gagawin namin. And kapag nandyan na ho ang official na action nila, then we will respect it and respond accordingly. No? Can you give us a final statement? Okay. Just a final statement. No? Gusto lang ho naming linawan na sa oras na ito, hindi pa ho namin hinihingi na suportahan o panigan ng ating mga kababayan ang prosecution. No? Ang hinihingi ho namin, ang pinapakiusap namin sa mga kababayan natin, siguraduhin ho natin pare-pareho na patuloy na gumulong ang prosesong ito. No? At hinihingo namin pare-pareho ho nating pakinggan at suriin ng mabuti ang ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig. No? So, pinapakiusap namin, isang tabi ho muna natin ang mga personal na opinion natin. No? At ibigay ho natin ang opinion at ang decision natin sa bagay na to pag natapos na ang paglalatag ng ebidensya. At kapag tapos na ho yun, dun ho tayo bumuo ng ating pagpapasya nakabase sa ebidensya, no? At sundan ang konstitusyon at mahigit sa lahat, paglaban natin pare-pareho yung katotohanan. A final word din as well. Reiterate yung minention natin kanina. Everyone will benefit from this process of accountability. Lahat po tayo may ganansya at benepisyo sa pagsimula at pagtapos ng proseso ng pananagutan na impeachment hinaharap natin ngayon. Whether it be VP Sara as her means to share her defense, to clear her name, whether it is the people, kung gusto natin malaman at paano natin malalaman kung saan napunta yung pera na tinatanong natin na pass through the Office of the Vice President and the Department of Education, lahat po tayo gusto natin umambag sa proseso ng pananagutan. So sana po sa ating mga estudyante, sa mga manggagawa, sa mga pamilya, mamayang 2 p.m. ay antabayanan natin yung trial, whether it is through your streaming parties, through your phone, through your television screen, at syempre, magsalita tayo tungkol sa proseso. Maiksi lang po yung dadagdag ko sa mga nasabi po ng aking kapwa spokesperson. Hayaan po natin ang taong bayan na madinig, makita ang kaso o ang mga ebidensya na ilalatag po ng House Prosecution Team. Ang aming pong panata sa inyo, ito pong impeachment trial
ay ilalatag po natin dito ang katotohanan at buong katotohanan lamang dahil naniniwala po kami na ang konstitusyon natin ay ginawa, sinulat para pagserbisyohan ang sambayan ng Pilipino. So again, hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makilahok at magsusuriin din itong magiging paglilitis sa pangalawang Pangulo, Sara Zimmerman Duterte.